Kuya, gising na. Hoy, gising na. Ginising ako ng aking hipag. Nakapanloob lamang siya at ang towel ay nasa buhok. Halatang bagong paligo. Kumain ka na at malilate ka sa pagsundo kay ate. Tugtong pa nito. Nagmadali akong kumain upang hindi malate sa pagsundo kay misis. Pagkaligo ay naabutan ko pang nakabihis na sikat at nagpapatuyo na lamang ng buhok. Sasabay ka ba kay Karina? Tanong ko sa kanya. Hindi kuya, pero okay lang kung magta-taxi ako. Susunduin daw kasi siya ngayon ng boylet niya. Wika ni Kat. Nako, sana ginising mo ko ng maaga para maihatid din kita. Paano yan? Okay lang ba talaga sa'yo na mag-commute ka? Paninigurado ko sa kanya. Ano ka ba naman kuya? Oo naman ano, okay lang ako. Kaya sige na, mauna na ako. Magpapakuha na lang ako kay Manong Guard ng taxi sa baba. Bye Kuya Bogs. Sabay halik sa akin ni Hipag. Aba, at sumusundo na ang mokong kay Karina. Siguro ngay dapat ko nang kalimutan ang dalaga. Alisin na ang pagnanasa sa kanyang maputing katawan at makinis na kutis. Burahin ng larawan sa aking isip. Napabuntong hininga na lamang ako at nagtungo na sa parking area ng aming building. Hindi ko naman maiwasang sumilip sa parking slot ni Jean. Wala na ang kanyang kotse at malamang ay pumasok na siya. Naalala ko tuloy ang plano namin na magmodel upang matikman naming lubusan ng isa't isa. Pero tila may pumipigil din naman sa aking isipan na wag nang ituloy. Tama nga naman, 2 beses na kaming naudlot sa pagniniig. Nung unay, halikan at haplusan lang. Pangalaway, pinasaya ako ni Miss Jean at nakita ko ang kanyang magandang katawan. Ngunit ganun pa man, ay naudlot itong parahas na dapat ay patungo na sa pagniniig. Babes, nasaan ka na? Hello? Wika ni Mrs. nang ako'y tawagan niya habang nagmamaneho. Papunta na dyan. Bakit? Sagot ko naman. Huwag ka nang tumuloy. Ni-recall na kasi ako sa emergency leave. Yung duty sana ngayon, straight duty na ako. Pero binigyan naman ako ng leave after. Tumiretso ka na sa work mo. Babes, okay lang ako dito. Paliwanag ni Mrs. Wala akong nagawa at lumiko na lamang sa isang U-turn upang tumungo sa construction site. Sana pala'y napaaga ang tawag ni Mrs. Naihatid ko pa sana ang aking magandang hipag. Namumungay pa ang aking mga mata habang nagkakape sa aking lamesang gawa sa pinagtabasan ng plywood. Sa construction site, inilapag ko ang aking CP sa lamesa upang maghintay. Wala naman akong ganong gagawin ngayon sa site, maliban sa magbabantay ng mga trabahador at sasagot sa mga katanungan nila ukol sa aking design. Sumapit ang tanghalian, binigyan ko ng pera si foreman upang may pagsaluhan kami. Matapos kumain, nagpaalam na ako sa kanila. Magkakape lang ako muli sa Starbucks sa isang kanto at tawagan ako pag may kailangan. Habang patungo ako sa kapihan, ay nagring ang aking CP. Sir, nasaan ka na? Busy ka ba? Wika ni Jean sa kabilang linya. Nagkakape lang. Bakit? Tanong ko naman. Wala lang. Natatawang sagot nito sa akin. Niyaya ko si Jean maggabi, pero hindi daw siya pwede dahil nasa Laguna siya, kung saan naroon ang planta ng kanilang kumpanya. Akala ko'y magmumotel kami, pero nagsabi siyang pauwi na rin siya ng Manila. So may pag-asa pa. Pero nagdadalawang isip talaga ako sa dalagang ito. Hinihintay ko ang aking kape. At habang nakaupo, ay nagring muli ang aking CP. Hello? Sagot ko. Hi Bogs! Tumawa ito. Kakaibang boses ang narinig ko sa kabilang linya. Sino ito? Tanong ko. Hindi ko mabosesan ng babae na tumawag. Wala akong idea kung sino man ito pero mukhang sexy ang boses. I have no time with this. Sabay patay ko ng CP. Nag-text naman si Jean right after and ito ang laman ng text.
Sir, mayang gabi. Okay ka ba? Napaisip ako. Gustong-gusto na marahil magpaangkin ni Jean sa akin, pero hindi talaga pwede. Si Angel at Kat ay nasa kondo mamayang gabi. Tinext ko siya at sinabi kong hindi pwede dahil sa sitwasyon. Nag-reply naman ito na okay lang, pero try daw niyang makauwi ng maaga para office hour pa rin. Tumunog muli ang aking CP. Tumawag muli ang number kanina. Hello? Who's this please? Sagot ko. Hi Pogs, hindi mo na ba ako kilala? Sagot muli ng sexing boses ng babae. Just tell me who are you, miss? Wika ko. Or else, what? Natatawang biro pa ng babae. Sorry Kuya Bogs, natatawang wika ni Karina. Si Karina pala ang tumatawag at nagtagumpay siya sa pang-good time. Hay nako, iba na naman ang number mo. Tanong ko na naman. Yeah, Kuya Bogs, I bought this number just for you. Natatawang sagot nito sa akin. Nasaan ka kuya? I want to see you. Hiling ni Karina. Nabuhay ang dugo ko bukod sa kaping iniinom ko that time. Eh di ba nasa duty ka? Tanong kong muli. Nahilo daw siya kanina sa duty, kaya pinauwi na lang siya pero ngayon ay nakarecover na. Dali-dali akong tumungo sa lugar kung nasaan si Karina. Nasa bahay lang siya. Hindi ko na inisip ang trabaho ko that time. Tao po, sigaw ko sa gitnang bahay nila. Nagring ang cellphone kong muli. Kuya, pumasok ka na lang. Nakapambahay lang ako. Bukas naman yan eh. Wika ni Karina. Para akong sunod-sunuran sa magandang dalaga. Ano kaya ang pambahay na suot at hindi makalabas ang dalaga? Karina, ang wika kong mahina pagpasok sa bahay nila. Malamang ay wala siyang kasama that time dahil ang tahimik ng buong bahay. Dito kuya sa room ko, on the right. Sigaw niya mula sa kwarto. Tila parang nakikita niya ang mga galaw ko at siyang nag-uutos kung ano ang susunod na kilos ko. Kumotok ako sa bahagyang nakabukas na pintuan ng kwarto niya. First time ko actually makapasok sa loob ng kanilang bahay, lalo na sa kwarto niya. Noong inihatid namin siya ni Kat, ay hindi kami bumaba ng kotse. Itinulak ko ang pintuan, dahan-dahan, at nasilayan ko ang magandang dalaga na nakahiga sa kama. Malamig ang loob ng kwarto dahil sa aircon. Malinis ang room ni Karina. Nakakumot siya at parang may sakit. What happened? Nagtatakang tanong ko sa kaibigan ni Hipag. Parang lalagnatin kasi ako kuya. Salamat sa pagpunta ha. Wika niya. Nagalak ako sa sinabi niyang iyon. Sa halit kasi na ang boyfriend niya, ang tawagan niya ay akong naisip niya. Lumapit ako sa kama at naupo sa gilid niya. Nakita ko sa mga mata ni Karina ang saya. Ngunit nang hawakan ko ang kanyang noo, ay mainit-init nga siya. May sinat. Ayan, uminom ka pa kasi kagabi. Nakainom ka na ba ng gamot? Tanong ko din sa kanya. Yes, Kuya Bogs. I just want somebody to be here with me. Sagot niya. Eh nasaan ang boyfriend mo? Tanong kong muli. Kuya, he's not my boyfriend, okay? Ang kuya ko, nasa out of town. Paliwanag niya. Tinanong ko naman siya kung ano ang gusto niya. Pagkain? O kung ano man. Sabi niya sa akin ay wag na kasi kakakain lang naman niya. Gusto lang ng dalaga na may kasama at kausap. Si Kat, nasaan? Saka bakit hindi kayo sabay pumasok? Sabi niya, sinundo ka doon ng boyfriend mo. Tanong ko kay Karina. Naiwan si Kat sa ospital. Hindi naman pwedeng dalawa kaming mag-off. Si RC naman, inihatid lang ako. Tapos wala na. Nagsaksi nga lang ako pa uwi eh. Paliwanag ni Karina. Sana, kanina mo pa ako tinawagan. Sinundo na sana kita. Sabay haplos sa noo ni Karina. Mainit pa rin. E malay ko ba kung kasama mo pa si Ate Angel?
Okay lang yun kuya. At least, nandito ka na. Masayang wika ni Karina. Sana, ikaw na lang talaga ang boyfriend ko kuya. Malambing na dugtong ni Karina. Pumilig ng higa si Karina sa aking hita. Inilapit ko naman ang aking kamay sa isang side niya at tinabik-tabik ang balikat niya. Kahit hindi kita kaano-ano, isang tawag ko lang sa'yo. Nandito ka na kaagad kuya. Wake up pa nito. Okay lang yun Karina. Alam mo namang malakas ka sa akin eh. Sagot ko naman. Kahit walang nangyayari sa atin. Pabiro niyang tanong. Kahit nabitin ka sa akin kagabi. Sabay tawa ng dalaga. Ano ka? Ako? May nangyari kaya sa amin ni Kat? Eh ikaw, umuwi lang. Natatawang biro ko naman. Nagkatawanan kami at nagkwentuhan. Halos 30 minutes din. Umangat si Karina mula sa pagkakahiga at sumandal sa headboard ng kama niya. Magkatabi kami ngayon na nakaupo sa kanyang kama. Bakit mo natiis Karina? Tanong ko sa kanya na seryoso. Alin? Yung kagabi? Well, aaminin ko na kuya. Sa atin lang ito ha. Wika ni Karina. At ako na may nakinig ng mabuti sa sasabihin niya. Kat and I something's fight with that thing. Yeah, yung threesome natin. And worse, yung pagbintangan niyang na may nangyayari sa ating dalawa. Nagsiselos ang sister-in-law mo kuya. Pero hindi naman tumagal ang awayan namin. Alam mo, mahal na mahal ka ng hipag mo kuya. Kaya ako nagtatry na talagang umiwas sa'yo. At alam kong napansin mo rin yon. Paliwanag ng dalaga. So, wika ko. So ayun nga, pero kahit na may nililigaw sa akin, ay iba pa rin talaga ikaw kuya. Gusto kong makatagpo ng kagaya mo. Bukod sa magaling na sa kama, ay maginoo din. Natatawang biro pa niya. And that's why, hindi ako sumali sa inyo kagabi. Gusto kong ipakita kay Kat na kaya kong hindi makipagniig sa'yo. Pero alam mo kuya, gusto ko pa rin yung dati eh. Mas maganda yung setup dati. Yung hindi alam ni Kat. Yung may nangyayari sa atin na tayong dalawa lang. Wika ni Karina. Sa mga paliwanag ni Karina ay muli ako nabuhayan. Akala ko ay hindi ko na matitikman ang malaporsela ng katawan niya, ang mabangong hininga niya at malambot na labi. You mean, okay pa rin tayo? Paninigurado kong muli sa kanya. Of course naman. Masayang sagot ni Karina. Sinabi din niyang wag na naming ulitin ang threesome upang di na nila pag-awayan ni Kat. Matalino talaga itong si Karina. Tama ang kutob ko. May plano siya. Paano yung mokong na boyfriend mo? Tanong kong muli. Kuya, he's not my boyfriend. Okay? Natatawang bulalas nito. Hayaan mo na lang yun kuya. Front ko lang naman yun kay friend para hindi siya magduda sa atin. Paliwanag pa nito. Hinalikan ko si Karina. Halik na may pananabik. Matagal ding hindi ko siya natikman. Subalit ngayon ay naiintindihan ko na ang sitwasyon. Mainit talaga ang katawan ni Karina. Ang mga labi niya ay parang may apoy dahil sa lagnat niya. Pero hindi ito alintana sa kanya at lumalaban pa rin ang halikan. Kuya, I miss you so much. Wika ng magandang kaibigan ni Hipag. Humiwalay sa aming halikan si Karina. Matapos ang ilang saglit, tinitigan niya ako mabuti. Kuya, sorry kung nabaliwala kita these past few days or weeks. I hope you understand the situation. Wika nito. Okay lang Karina, basta masaya ka. Sagot ko naman. Inalis ni Karina ang kumot niya at tumambad sa akin ang kanyang maputi at mabilog na hita. Nakapanloob lamang siya. Alam ko na mismo ito. Sa'yo lang naman ito kuya. Kita mo namang hindi ko ito pinapatikim sa mokong na RC na yon. Natatawang paliwanag niya sa akin. Hinalikan ko siyang muli na marahan. Tinama kong muli ang lambot ng kanyang labi
at hinaplos ang kanyang mga pisngi. Kuya, pwede bang pasayahin kita? Bilang pagbabayad ko sa pambabaliwala ko sa'yo nitong mga nakaraang araw, wika ni Karina. Tango lamang ang aking naisagot at sinimulan na akong pasayahin ni Karina. Bilang pagganti naman ay hinaplos ko ang kanyang katawan. Isa-isa kong tinanggal ang kanyang mga saplot. Agad kong nakita ang kanyang itinatagong katawan at wala akong inaksayang sandali at pinasaya ko na rin siya. Mainit ang katawan ni Karina. Marahil dala ng lagnat niya. Ngunit hindi ito naging hadlang upang hindi mailabas ang pagnanasa sa aming mga katawan. Karina, just lay down. Ako na ang bahala sa iyo. Wika ko sa kanya at siya na may tumango lamang at nagpaubaya. Inangkin ko na ang magandang dalaga. Pinapawisan na si Karina kahit naka-aircon ang room niya. Sinyalis din ito na pawala na ang lagnat niya. Piniro ko pa siya na pagniniig lang pala ang gamot sa sakit niya. Kuya, malapit na ako. Bilisan mo. Hiling pa ni Karina. Sinunod ko naman ito at nauna nga siyang makarating sa kasukdulan. Mahigpit na yumakap sa akin ang dalaga. Sinyalis din na ako na ay malapit na rin makarating sa kasukdulan. Sinabi niyang hindi siya safe, kaya alam ko na ang aking ginawa. That was great, Kuya Bogs. Masaya niyang sabi sa akin habang nagpapahinga kami sa ibabaw ng kama. Masaya ako nung hapon na yon. Ang akala ko kasi hindi ko na muling matitikman ang katawan ni Karina. Nagkasundo kaming maging partner na lang. Pero sana daw ay wag na akong magsiselos sa magiging boyfriend niya. Kahit may asawa na ako, kuya, promise ko sa'yo, pwede mo pa rin akong angkinin. Natatawang pangako ni Karina. Pumili ako ng merienda sa malapit na tindahan sa kanila. Pagbalik ko ay nakaayos na ang kwarto, maging ang sarili ni Karina. Sinabi niya sa akin na pupunta daw sa bahay nila si Kat dahil nga alam nitong wala siyang kasama at dadalawin na rin syempre. Matapos kumain ay madali rin akong umalis. Kung sana hindi pupunta ang aking hipag doon ay pwede pa kaming umisa. Pero gaya ng sabi niya, mas enjoy daw siya pag malayo ang pagitan ng pagniniig. Niyakap ko siya imbis na halikan. Bago ako umalis, nagbilin pa si Karina na kung ihahatid ko daw si Karina sa bahay nila ay wag na akong pumayag para hindi na kami magkitang tatlo. Pumayag naman ako. Sir, dito na ako sa Manila. Wika ni Ginang, sagutin ko ang tawag niya habang pabalik na ako ng kondo. Nagtaka ako dahil hindi tumawag sa akin si Kat upang magpasundo. Siguro ay ayaw niya ding makita ko si Karina. Gawa nga ng sabi rin ng kaibigan na nagsiselo siya kapag magkausap kami ni Karina. Dumiretso na ako sa aming kondo. Sa parking area, hindi muna ako bumaba ng kotse. Nagmuni-muni muna ako at sinariwa ang pagniniig namin ni Karina na kanina lamang. Tinawagan ko ang aking misis at tinanong kung anong oras ko siya susunduin. Sinabi niyang 6 PM. Kung gusto ko daw ay si Kat muna ang puntahan ko. Tinawagan ko si Kat. Kat, magpapasundo ka ba? Wika ko. Kuya, wag na. Didiretso ko kila Karina. May sakit kasi siya eh. Baka doon na lang din ako matulog. Pasabi din kay ate. Sagot ni Catherine. Dito ay sa lahat ng lakad niya ay nagpapatid sa akin ang aking hipag. Medyo nanibago ko sa sinabi niyang iyon. Siguro nga'y nagsiselos talaga siya. Sa aking isip naman ay ayos lang dahil nagkasundo naman na kami ng kanyang kaibigan ukol sa aming schedule na relasyon. Lumabas na ako ng kotse at umakyat sa aming unit. Naalala ko ang tawag ni Jean kanina. Tumawag si Jean kanina lamang. Sinabing nasa Manila na daw siya. Sabi ko naman na hindi ako pwede tonight dahil nga si Mrs. ay naiba ang schedule. Nanginayang din ako dahil kung pumayag ako ay maaring maangkin ko na si Miss Jean.
Palay na nga ang lumalapit, sabi ng tinig ng aking isipan. Napailing na lamang ako sa mga naglalarong sitwasyon sa aking isipan habang ako ay nasa loob ng elevator. Nag-shower ako pagkadating ko sa aming unit. Hindi na kasi ako nakapag-shower kila Karina kanina. Alas 4 pa lamang ng hapon at 2 oras pa bago ko sumundo kay Angel. Matapos akong maligo ay binuksan ko na lamang ang aking laptop upang mag-internet. Inopen ko ang FB. Nakita kong status ni Karina. Fever ang nakalagay. Nag-aalala din ako dahil baka naman bumalik ang lagnat niya. Pero sa isang banda ay naisip kong part ito ng palusot niya para walang manghinala na nagniig kami kanina lang. Online siya sa chat pero hindi ko siya kinausap. Ganon din siya. Parehas kaming sumunod sa aming usapan. 5:30 na ng hapon ay umalis akong muli upang sunduin ang aking asawa. Alam kong hindi ako makaka-score sa kanya ngayong gabi dahil galing siya ng 16 hours duty. Naganda na lang ako sa kanyang makakain at nilinis ang aming kwarto upang makapagpahinga siya mamaya. How's your day, babe? Tanong ko sa aking asawa habang pauwi na kami. Eto, pagod. Sorry, no entry mamaya ha. Biro pa ni Angel. Kay sis ka na lang tonight. Natatawang dugtong pa niya. Sinabi kong baka doon matulog si Kat kila Karina dahil may sakit daw ang kaibigan. Parang nalungkot pa si Mrs. sa aking sinabi. Okay ka lang babes, pass muna ngayon ha. Wake ako naman. Hindi alam ni Mrs. na nakaraos na ako sa kaibigan ni Hipag kahit na mas maganda ang aking asawa sa kapatid at maging kay Karina ay iba pa rin ang alindog ni Karina. Si Angel ang original, si Kat naman ang substitute, si Karina ang paborito, si Jean kaya. Napangiti pa ako sa mga naiisip ko. Hindi naman ito nakita ni Mrs. Nakatulog kasi siya habang kami ay nasa biyahe. Kinising ko na lamang siya nang kami nasa parking na. Kumain si Mrs. at naligo pagkatapos. Gusto rin sanang makipagniig ng aking asawa ngunit hindi na talaga kaya ng kanyang katawan. Bago natulog ay nagbilin pa siya na tawagan kong muli si Kat kung uuwi pa at susunduin ko daw. Nagpapaantok ako sa harap ng TV nang tumunog ang aking CP. Si Hipag ang tumatawag. Kuya Bogs, pasundo naman ako oh. Tumating na kasi ang kapatid ni Karina. May kasama na daw siya. Wika ni Kat. Nagbihis ako at nagtungo sa bahay nila Karina upang sunduin ang aking magandang Hipag. Nagpark ako sa tapat ng bahay nila Karina. Tumawag akong muli kay Hipag upang ipaalam na nandun na ako. At sinabi niyang lalabas na din daw siya. 9 PM na nung time na yon at tahimik na sa street nila Karina. Kuya? Wika ni Kat. Paglabas ng pintuan, sumilip lang naman si Karina sa pintuan. Nagtama ang aming mga mata at tumango na lamang ang dalaga. Thanks Kat, sigaw ni Karina kay Hipag habang sinasara ang gate. Tara na kuya, wika ni Kat. Tinanong ko si Kat about sa kondisyon ni Karina. Wala namang mali siya ang aking tanong at sinagot niya naman ito. Okay na si friend. Bumaba na ang lagnat niya at saka may kasama na siya ngayon. Paliwanag ni Hipag. Bago pa man umandar muli ang kotse ay hinalikan ako ni Kat. Doon mismo sa harap ng bahay nila Karina ay hinalikan ako ng aking Hipag sa loob ng kotse. Are you okay Kat? Nagtataka kong tanong. Kuya, angkilin mo ako dito. Oo, dito. At ngayon na. Hiling ni Catherine sa akin. Ano? Alam mo bang public place ito? Sa kondo na lang, if you want. Not here, Kat. Masungit kong sagot. Pinaandar ko na ang kotse at umuwi na. Habang ako'y nagmamaneho, ay nakita ko inalis ni Kat ang butones ng kanyang uniforme. Di ko alam kung anong ginagawa dito ni Karina kung bakit di may tago ang init sa katawan. Nakaramdam naman ako ng kakaiba sa aking katawan.
nang makita ko ang ginagawa ni Hipag. Tanging mga street light lang at ilaw sa car stereo ang sumisinag kay Kat. Pinatulan ko ang trip ni Hipag. Hinaplos ko ang kanyang katawan habang ako'y nagmamaneho. Kuya, sorry Nagiinit kasi ako Ngayon na. Natatawang wika pa ni Kat. Bago namin marating ang building, ay binabalik ko na sa kanya ang bitones ng kanyang uniforme. Sa parking, ay muli kaming naghalikan. Kahit ni si Karina, ang nasa isipan ko that night ay nasapawan ito ng alindog ni Hipag. Mas malambing din kasi si Hipag kumpara kay Karina. Kayang-kaya niya akong paamuin anumang sitwasyon. Let's go up na sa unit, Kat. Doon na lang, sabi ko sa kanya. Pagpasok namin sa unit ay nagubad agad ng pantaas ang aking Hipag. Mahimbingan tulog ni Mrs. dahil sa pagod at kami ni Hipag ay nasa sala. Hinaplos ko at pinagbigyan si Hipag. Tahimik lang kaming dalawa sa aming halikan. Tinanong ko si Hipag kung bakit bigla siyang dinapuan ng masyadong kahiligan. Nanood kami ng kakaibang pelikula ni friend. Natatawang wika ni Kat. Kaya nagpasundo ako sa iyo, kuya. Hindi ko kayang hindi makatikim ngayon. Dugtong pa nito. Sana, isinama mo na si Karina. Biro ko pa. Che, ayaw mo ba sa akin? Masungit na tanong nito. Nilambing ko na lang si Hipag at nakalimutan na niya ang tinanong ko. Nagniig kaming muli ng gabing iyon. Nakadalawa pa kami. Actually, isa sa sala at sa banyo. Sabi ko pa sa kanya na maagang gumising bukas para kasama ang ate niya. Namiss ko din kasi silang dalawa na sabay na inaangkin. Kuya, pag ba nagka-boyfriend ako, magagalit ka? Tanong ni Kat habang kami ay nagpapahinga sa sopa. Bakit naman ako magagalit? May naliligaw na ba sa'yo? Tanong ko naman. Wala pa naman daw. Pero naisip niyang malay namin kung ganito lang kami forever. Pero kahit na may asawa na ako, kuya, gusto ko pa rin na tayo. Like what ate did. Pangako ni Kat sa akin. Halos kinalabutan din ako sa magkaparehas na pangako ng magkaibigan. Kinabukasan ay nagising akong walang katabi. Hindi na natuloy ang aming pagniniig na tatlo dahil tanghali na kaming nagising. Papasok na si Kat at ako naman ay papasok din. Off ni Mrs. ngayon dahil sa straight duty niya kahapon. Bogs, may tumawag sa iyo kanina. Ahente mo raw. Magdedemo yata sa opisina niyo kaya bumangon ka na dyan. Mataas ang boses si Mrs. Natakot ako. Bihira kong tawagin ni Angel ng Bogs. Siguro'y naginala to dahil tumawag si Jean sa akin. Pero hindi naman niya alam na si Jean ito dahil wala itong name sa aking CP. Halika na, Kat, hatid na kita. Aya ko pa kay Hipag. Kuya, daanan natin si Karina. Coding yun ngayon Sagot naman ni Kat. Humalik ako sa aking asawa bago umalis. Hindi naman siya galit o ano paman. Regular lang. Pero nagtataka ako kung bakit hindi niya ako tinawag na babes. Blooming na blooming si Kat nung umaga na yon. Dahil na rin ito sa aming pagniniig kagabi. Excited din ako at makakasabay kong muli si Karina. Tumawag si Kat sa kaibigan nang malapit na kami sa bahay nila. Hi kuya, pasabay ha, bungad ni Karina. Okay ka na ba, Karina? May sakit ka daw Tanong ko sa kaibigan ni Hipag. Ayos na ako, kuya. Pwede nang mag-work uli. Sagot niya. Humawak sa aking hita si Kat. Parang nagsiselos na naman. Ang sweet naman. Napansin pala ito ni Karina at biniro ang kaibigan. Dati nang ganon si Karina. Palabiro at pilya. Para na rin siguro hindi maghinala sa kanyang sikat. Hindi naman inalis ni Hipag ang kamay sa aking hita. Itinaas pa yun ng bahagya. Hindi ko naman maiwasang makaramdam ng kakaibang init sa aking katawan. Napatingin ako sa rearview mirror.
at nakatingin dito si Karina. Napangiti lamang siya at nag-concentrate na lang ako sa pagmamaneho. Papasundo ba kayo mamaya? Tanong ko sa kanila pagbaba sa ospital. Yes kuya, and please, sagot ni Kat. Bye Kuya Bogs, salamat ha. Wika naman ni Karina. Nakakatuwang kasama ang dalawang dalaga. Nagsiselos ang isa. Ang isa naman ay tahimik na lang, na alam niyang pinagnanasahan ko siya. Nakangiti akong pumasok, pero nawala ang aking saya nang maalala na tumawag daw si Jean sa akin at si Mrs. ang nakasagot.